Unmute ko muna kayo, ah. Di? Nagkagulo na. Hello. Hello, Miss Pearl. Hi, hello po. Hi. Hello po sa lahat. Kayong lahat sa ano. Ganda ni Miss Pearl Hong. Sana. Ayan. Sana. Ayan, go ahead, upline. Good morning sa lahat and napaka-swerte natin kasi isang binibining Pilipinas ang ating speaker. Diba? Hindi lamang siya maganda, mayaman pa. Diba? Grabe, napaka-swerte natin. Ayan, hello po. Hi sa lahat. Ayan, alam ko na nakamute kayo, pero I know that you are very happy and you are all ready na para sa training natin today. But, ayan, hi, upline, ayan. But, ayun, so papakilala muna ako before we start. So, isa rin akong EC from AIM Global, from Empowered Consumerism. So, alam muna ako, ayan, my name is Pearl Hong. So, I started here sa business na to very young. And na-invite ako ng brother ko, si Philip and Patrick. And then, ayun, so, dati, parang estudyante pa lang ako noong time na yon, college actually, kasi ilang years din ako sa college. Kasi hindi ko alam kung anong course yung kukunin ko. Now, yun. And then, age of 19, I bought my car. So, because of business. And then, at the age of 21, I became a dinner servant. So, nagtuloy na yung journey doon. And then, after that, ang dami kong mga na-try of, I tried having a business, I tried having water refilling station, computer shop, pero hindi pala siya okay, actually. Kasi, lalo na para sa nagsisimula at para sa mga tao na sabihin natin merong mga half million na investment, kung may mga ganyang kang pera or 1 million and below, it's really not right para mag-traditional business. So, yun yung mga na-experience ko na habang I go along with life. And then, right now, yun, I'm so happy kasi naging part ako ng Elite 50 ng AIM last year. So, yun siya. Yun yung short intro about me. And so, also, I'm a beauty queen. So, nag-pageant to represent the networkers. Ayan. Sige po. I think it will be so nice if meron tayong Q&A siguro para at least ma-address ko whatever it is na kailangan nyo. Kasi I know na marami na kayo mga trainers or speakers, diba? Maybe I have something in store na pwedeng na if motivation ang pag-uusapan natin, I know that you're very motivated in life right now. Kaya nga kayo nandito sa Zoom meeting na to kasi you really want na, kumbaga, mag-prosper sa empowered consumerism. And so, maybe there's things na gusto nyo itanong sa akin. Ayan, para at least ma-address ko sa inyo kung ano yung mga naiisip nyo na tanong for this business. Okay? So yan, sige, I opened the group chat ng Zoom. Ayan, hello po sa mga nag-hi ngayon. Hello din po sa inyo. Ayan, sige, baka may tanong kayo para yun, maging na. I know that I can teach you something tonight kung ano yung okay. Drop niyo yung mga tanong. Yes. I-drop niyo yung mga tanong para at least ma-address natin yung mga mga tanong niyo diyan. Okay? So, all of you are
Ayan, mga Pinoy, hello po sa lahat. Galing, I know kung galing to sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi you are very broad sa international market. Ayan, sa mga OFW. Sige po, maybe you can ask anything. Pwede po kayong magtanong. Kahit ano na gusto niyong tanungin. Sige, upline. Ano bang maitatanong ninyo to start with? Ayan. Baka mga mahiyain ba itong mga grupo ninyo? Ayan yata. Ay, sino po? Sino po magtatanong? Sige po. So, paano yung transformation mo upline? Paano yung transformation mo? Siyempre, batang-bata ka. Yung iba kasi, siyempre, ang iniisip nila, paano i-handle yung grupo. So, ikaw, paano mo binild yung sarili mo para maging tamang tao ka para sa tamang grupo mo? Ayun. Okay. Ayan. So, paano yung naging transformation ko? Naniniwala kasi ako sa pag na-network mo, you are just given to kung sino ikaw ngayon. Parang, katulad dati, when I started, estudyante ako noon, and ang kaya ko lang i-handle, kung yung level of leadership ko, ang kaya ko lang i-handle is yung mga estudyante din. Whenever there's a time na nagkakaroon ako ng leader that is, yung parang ahead sa akin, like mga nag-work, ganyan, kabadong-kabado na ako niyan kasi parang, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Because that's my kind of leadership before. Hanggang unti-unti, nag-transform ako by trying a lot of things. Trying kung paano, kumbaga, kaya nga every time na meron kang prospect na you think that is higher kaysa sa'yo, sa mindset mo, na mas mataas siya sa'yo, like nung estudyante ako, pagka may mga nag-work ganyan, dati takot akong kausapin yan. Pero whenever pala na may mga ganyang opportunity, kailangan mo siya i-grab, kailangan mo siya i-try, kasi doon ka magiging better. And so, yun. Doon ako nag-start na mag-transform nung inalaw ko rin yung self ko na mag-transform. And so, yun, nakabuild ako ng estudyante na grupo, as in, sobrang dami namin and sobrang laki namin nun sa Palawan. Until, unti-unti nagkaroon ako ng grupo na, yun na, mga nag-work na, hanggang as, time goes by, pataas ng pataas yung kind of level o market ng mga tao, mga nakakausap ko. And so, yun, doon ako nagkaroon ng transformation. Actually, there's a lot of transformations that can happen in your life. There's a lot of breakthroughs that can happen in your life. And nangyayari talaga siya from time to time. Kaya whenever there's something na may opportunity ka for you to grow, kailangan ginagrab mo talaga siya ng ginagrab. So, yun yung masasabi ko about the transformation. Yun po. Kasi iba rin eh. Halimbawa, if i-base ko siya, when I started na pagiging estudyante, before ako nagka-kotse, naging iba rin yung transformation na nangyari. Nung nagka-kotse ako ng first car, going to hitting my first million, iba rin yung transformation na nangyari. From 1 million to another level of income, yun din siya. Kumbaga, iba-iba tayo ng transformation na nangyayari sa buhay. Pero yun lang yung basic niya. If you try, and gumagawa ka, kumikilos ka for you. And always remember, lahat ng OPP mo, lahat ng pagkakausap mo sa tao, table talk, or online, or video call, walang tapon doon. Mag-join o hindi, walang tapon doon. Why? Kasi gumaling ka. It's either sumali siya kasi kinausap mo siya, so it's a win-win thing. Or hindi siya sumali pero kinausap mo, still, panalo ka. Why? What did you gain? You gained skills. Natuto ka kung ano gagawin mo. Okay? And then, yay, thank you so much. May nagtanong ngayon from Rosemary Bisukos. Okay, ano pong ginawa nyo after na nag-uumpisa pa lang sa business at young age para kumita agad dito sa EC? Ayun. Talking about it, hindi naman talaga agad-agad kumita. Pero, sinaga. Yun yung masasabi ko. Nung nagsisimula ako sa business, hindi ako marunong mag-present ng business. Ang alam ko lang is meron kaming OPT sa office every 7 p.m. So instead of me, as a student, di ba, usually like 5, 6 o'clock, nasa bahay ka na yan.
So what I do is after school, diretso ako sa office. Ang goal ko noon is dapat may mabitbit akong classmate ko. Or kung hindi man classmate ko, kailangan for the whole day, kaya habang nakikinig sa teacher, nagsa-cellphone ako niyan. Eh, ang cellphone ko doon yung keypad, yung para madali. Di ba kabisado mo na kahit di ka na tumitingin? Dumudot-dot ako na gano'n. Para lang talagang may ma-invite. And then, doon ako nag-start ng pag-network. Invite na ako na invite. Hindi ako marunong magsalita kasi sobrang tahimik ko noon. Ni pag tinanong sinong gusto sumali sa business, I'm very interested pero hindi ako taas ng kamay kasi parang nahihiya nga ako. Sobrang nahihiya talaga ako nung time na yon. And then, yun, lumaki yung grupo, kaka-invite ko lang nakaka-invite sa mga gatherings kasi hindi ko pa alam kung paano. Until dumating yung point na darating din talaga yan na gugustuhin mo na or sinabi siguro ng upline or sinabi sa presentation that you really have to learn the business. Nung time na gano'n, yun, nag-start na ako mag-aral kung paano yung product presentation, paano yung OPP. Nung time na nagkaroon na ako ng gano'n, na nag-learn ako ng mga skills na gano'n, yun din yung time na nag-level up yung network ko. And always remember who you are, what you have in your skills and your attitude, it will really equate to the income that you're gonna have. Kasi, halimbawa, a lot of us are asking, sana meron akong downline na 20 active leaders. Sabihin natin, for a beginner, sana meron akong 20 active leaders. But that 20 active leaders will be given to you if ready ka na. What if may 20 ka ngayong active leaders na araw-araw nagtatanong sa'yo na, apply, anong gagawin ko dito? Diba? So, ang tanong, can you handle it? What if meron kang 100 active leaders? Tapos lahat sila magtatanong sa'yo sabay-sabay, apply, anong gagawin ko dito? Di ba? So, kaya mo ba i-handle? If the answer is yes, maybe some of you will say yes. If the answer is yes, then it will really equate to the income that you deserve. Yun siya. Kaya if you are here right now and I don't know your program, pero alam ko is nag-online kayo and siguro kung sa mga nag-online, kailangan nyo talaga siyang aralin. Lahat, aralin talaga. Para rin sa mga nag-field, kailangan mo rin aralin how to do the presentation. Kumbaga ganon. Kaya, doon ako nag-start. Nung nag-umpisa ako, at yung age, tas yun, kakadala sa office. Diba? Every weekends, nagdadala kami. Every weekdays. After that, weekends, meron kaming seasonal. So, nagpa-present kami sa Jollibee, ganyan. And then, lumaki yung grupo. Naging massive talaga na sobrang laki. Yung time na yun, umaabot kami ng hundreds. Kapag bumaba kami ng 60 na guests, nagpapatawag na ako ng meeting. Lalo kung 50 lang. So, lagi kami mga 100, 130. Umaabot kami ng ganun sa Jollibee sa Palawan. So, yun, ganun lumaki. Hanggang, hindi kasi ako onliner dati. Hindi talaga ako onliner. It took time before I embraced the online world. Kaya, you are very lucky kasi nakaposition kayo talaga sa online and you really have all the system. And masasabi ko, online and technology, it never stops evolving. So, the earlier na mag-dive in ka sa online world, mas maaga kang matututo kung ano yung mga dapat gawin. Kasi ang daming mga kailangan, ang daming niyang pasikot-sikot eh. Going back, yun. Nag-field ako na nag-field hanggang lumaki ng lumaki. After that, nasa Palawan na ako noon and then we have all the same markets. Sabi ko, why not mag-Cebu? So, nag-Cebu ako noon kasi alam ko na, kumaga, if I'll just stay in Palawan, nag-plateau yung income ko noon eh. So, kailangan ko ng bigger market. Yun din yung in-advise sa amin ng mga BOD na, mag-Cebu kayo or Manila. So, nag-Cebu. I chose here sa Cebu. Kaya, yun yung nangyari. Lumaki na ng lumaki dito. Kasi, yun, na-train na rin ako kumbaga sa Palawan. Okay? So, I hope na nakatulong yon Rosemary, at nasagot ko yung tanong mo. Okay, meron naman kay Josil. Paano nyo po na-handle ang networking being a student at sa career nyo po? Paano nyo na-maintain? Yun, siguro, tinanggal ko lang yung emotions ko of that I am a student. Kasi I can say na mag-market ka man ng estudyante, mag-market ka rin ng employee, or mag-market ka rin ng someone, ng negosyante, they would also say the same thing if feeling nila na hindi pa nila time. They have in mind na busy sila. Where in fact, a lot of people are really busy. Tanungin mo yung estudyante, pwede yung sabihin, busy ako sa school.
Tanungin mo ang empleyado, pwedeng sabihin busy ako sa work. Tanungin mo ang negosyante, pwedeng sabihin busy ako sa business. Yun yung nangyayari eh. So ako, hindi ko siya inisip na, ay, okay, estudyante ako, so kailangan ganito, ganyan. Hindi ko, yun din yung naging advantage ko. I really want to share to you na don't think lesser of yourself. Don't think lesser of yourself. Hindi mo dapat iisipin na, ay, kasi ito lang ako. I never said that to myself. And even, I don't have my parents kasi nang 3 years old. My parents died when I was 3. So my mom and dad died when I was 3. My dad is Chinese and my mom is Filipina. So, hindi ko nakwento, my personal background. My dad is, taga Hong Kong siya. And then, may mga condominium siya. May mga taga Hong Kong ba dito? Hi! Ayan, may mga condos yung daddy ko dyan sa Hong Kong. Binenta niya lahat ng properties niya sa Hong Kong. Nagstay siya sa Palawan. Kasi doon niya, na-meet niya yung mommy ko sa Manila. Now, pagdating niya sa Palawan, kami yung pinakamayaman. Modesty aside, kami pinakamayaman. That time, bumibisita sa bahay sila Tito Vic and Joey, ganyan. Sila Mitra na house speaker, nasa bahay palagi iyon. And even, if you know Aiza Sigera, si mommy ang nag-finance nun para makapasok sa Itbulaga. So, we're really rich that time. Nasa bakura namin, usually ang makikita mo is mga kotse. Pero that time, ang nasa bakura namin, yate. Napupunta kami ng Manila nun, balikan lang kami ng flight, naka-private plane. So, we were that rich before until my parents died when I was 3. So, nung namatay sila, yun na, parang nagising kami sa katotohanan. And bata pa lang ako, I really know na walang ibang aasahan. Kumbaga, sari-sariling sikap talaga. So, yun. Ganon siya. Kaya, yun lang, nakwento ko lang para at least we know each other. Ayan, may OFW sa Hong Kong. Hello. Kaya nga pilido ko Hung. H-U-N-G. Ayan. So, nandyan yung roots ng dad ko. And hindi na namin sila nakita actually after he died. So, yun. Okay? So, yun. Hindi ko inisip, I did not think lesser of myself na as estudyante lang ako kaya hindi ko ito magagawa. Kasi in any way, you can really think lesser of yourself every time. Hindi ako makaka-network kasi estudyante ako. Hindi ako makaka-network kasi may work ako. Hindi ako makaka-network kasi nasa abroad ako. Hindi ako makaka-network kasi negosyante ako. Lahat may reasons. If you really have reasons in your life. Pero, yun ang mindset ko. And then, if you're gonna ask me, at your young age, bakit ganyan na yung naging result or bakit ganyan na yung naging transformation? It's just that, hindi ko rin iisip yung sarili ko na bata pa. Kasi, para sa akin, magkakaiba-iba man tayo ng biological age. Pero pagdating sa mundo, may mga 40 years old na parang 20 years old. May mga 20 years old na parang 40 years old. So, magkakaiba siya. And I look at the maturity age, not of the biological age. Kaya, hindi ko iniisip na, ay, hindi ko kaya yan kasi bata pa ako. So, yun nga, don't think lesser of yourself. Always think na malupit ka at kayang-kaya mo. Yun yung lagi kong prinsipyo. Akong kaya niya, kaya ko rin. Halimbawa, may rides. May mga rides, yung mga nasa Ocean Park, yung mga extreme na mga rides. Ang mindset ko, wala namang namatay dyan, di ba? At least sasakay rin ako. Parang ganon. So, hindi ko siya iniisip na it's a hindrance always. I always think na, okay, nagawa niya naman kaya ko rin. Laging ganon. Okay? So, yun yung dapat niyong iisipin. Okay? And then next question, paano nyo, ayun. And then after that, nung nagkakotse ako sa AIM, mag-chat tayo. Tiyan tayo kinain ng dinner. Nung nagkakotse ako sa AIM, I was just earning sobrang baba nun. And then tinanong ako ng kuya ko, Pearl, you wanna take the risk? Sabi ko, sige. Tapos nagsa-school ako nun. So, what I'm doing, sinusundo ko yung mga klase ko or ang school kasi namin medyo na sinasakay ko sa kotse ko. Tapos, diretso kami sa office. Di ba maganda? Or after nun, di sinabay ko, saan kayo nakatira? Ang Palawan naman, maliit lang We live in a small city. So, kahit maghatid ako araw-araw ng mga classmates ko, okay lang. So, after hatid, nung time na hindi
yung may sasakyan ako, pag may event, dinadala ko sa office. Pag wala, ino-OPP ko. So, ang dami ko naging downline ng mga estudyante. Almost na-dominate namin ang estudyante sa Palawan. Ayun. And then, I hope na answer ko. Paano nyo na-maintain? Well, yun. Ginawa ko siyang lifestyle. Networking is a lifestyle. Yun yung masasabi ko. And then, okay, Angeli. Hello po, ma'am. Ano po yung technique for international market? What we do for international market, merong mga nagbo-boosting. Boosting is really good. Yun yung masasabi ko. Kasi kahit anong market, kaya mo talaga pumutok. I don't know with OFWs, kasi hindi naman kami malakas sa OFW. Pero sa international market, that's what we do. Boosting lang talaga. And nagma-manual adding yung iba nagbo-boosting. So depende, para siyang sanayan lang. Anong tawag doon? Yun, basta sanayan lang. Kung ano yung feel mo gawin, yun yung gawin mo. Kasi may iba na ayaw naman ng boosting, gusto nila manual adding. May iba naman gusto ng boosting, ayaw ng manual adding. But if you're gonna ask me personally, ako, hindi na ako nagma-manual adding, nagbo-boosting na ako diretso. Okay? Ayan. So, next question. Are you learning? Can I see a thumbs up? Yes, yes. Ya Allah. Tiwala niya ngayon, hindi niya yan kasalanan. Kasalanan din yan ng environment niya na yun yung nagbuo sa kanya. Kaya siya may objection. So ikaw, as someone who knows about network marketing, about AIM Global, wag tayong aatake. Kasi dati ako, when I was starting, ako, pag nireject mo or pag may sinabi ka sa akin, aatake agad ako. Hindi, ito yan, ito, ganon. So ngayon, pag nag-handle ako ng objection, sasabihin ko sa kanya, ganun ba? I understand. Ba, sinabihan ako na, networking, di ba scam yan? Pag ginanon ako, hindi ako dati, kung ako yung dating ako, hindi, ano ka ba, ganito yan. Magagalit agad ako. But right now, if sinabihan ako na, ano yan, baka scam yan. Alam mo, sabihin ko sa kanya, sabi niya, networking, baka scam yan. Ang sasabihin ko sa kanya, may mga networking talaga ng mga scam. Hindi natin maiaalis yun kasi meron talaga. Gaganunin ko muna. Para at least, nag-align kami na hindi agad ako na parang shield agad na, di ba? So, gano'n. Oo, may mga scam talaga na networking. Kaya nga ako, matalino ako para pumili na maganda. Kung ano yung best networking o ano yung magandang networking. So, at least, kakampi niya ako. And always remember, when you talk to people, negative man yan o positive, kailangan kakampi mo siya palagi. Dapat laging umiiral yung compassion mo sa tao. That's the term, compassion. Kailangan meron ka niyan. You have to do network with your heart. Yun yung lagi kong sinasabi sa leader, sa mga tinetrain na you have to do network with your heart. Kailangan nararamdaman ka ng tao. Ito pa, paanong network with your heart? Pag may kakausapin ka, kapag ikaw ay nasasaktan, kapag ayaw niya sa opportunity na ino-offer mo, at ikaw ay nasaktan, natamaan ka, ibig sabihin, hindi buo yung heart mo sa kanya. And the moment na hindi ka nasasaktan, kung ayaw mo ng kausap mo, tas hindi ka nasaktan, buo yung loob mo, buo yung heart mo. Bakit ka nasaktan? Kasi iniisip mo, recruit ko to eh. Tapos ayaw niya, parang sayang. Meron ka kasing magigain dun eh. Tas sayang. Pero kung yung mindset mo, and yung heart mo, puno, buo, yung intention mo, you know your intentions, pag kinausap mo siya, ang mindset mo, tutulungan ko tong tao na to kasi mas matagal pa to sa abroad kaysa sa akin. Kaya lang, hindi talaga makauwi-uwi. At alam ko, marami tong sinusuportahan sa pamilya sa Pilipinas. Gusto ko tong tulungan yung tao na to, kaya ko siya kakausapin. Now, if that's what you have in your mind and in your heart, na kaya mo siya kakausapin kasi tutulungan mo yung tao na yon, pag ni-reject ka ng tao na yon, or pag nag-object siya, what would you feel? Pag ayaw niya, parang, kawawa naman tong tao na to, ayaw niya talaga, sayang, sige, parang ganon.
Or kung meron man siyang in-object, kung yung heart mo is to help, masasagot mo talaga at masasagot. Kasi, ang intention mo ay tumulong. Yun. Okay? Ayan. And then, next. Ayan, I hope na okay, paano ma-handle rejection? Nasagot na natin. And then, Miss Anne, Ma'am Pearl, may tanong po ako. Ano yung tips na dapat gawin kung ang leaders mo nag-join lang for one account? Mostly, hindi na sila nag-continue sa business. Yun, kung may mga hindi nag-continue, it's really part of the journey. It's a part of life. Just know your value. Alam mo kung ano yung matutulong mo sa kanila. Kasi minsan, kakaisip natin, like, halimbawa, may ibang mga leaders na bago pa lang sa network, katulad ako, nung bago pa lang ako, magkaroon lang ako ng isang leader o 5, feeling ko sila na talaga yung mga kasama ko buong pag-network ko eh. May mga ganun. Pero, you have to always remember to always be there to support, but you have to detach yourself. Kasi hindi mo siya kontrolado. Kaya mo lang naman siya nakikita yung leader mo na hindi nag-active. Kasi baka iilan lang rin silang leaders mo. Kaya mo siya nakikita, yung leader mo, na ganun yung ugali o ganun siya. Kasi baka iilan lang din yung hinahawakan mo. So it's a wake-up call for you na kailangan mas marami kang leaders na hinahandle. Okay? Ayun. So kung may hindi na nag-join, hayaan mo na lang sila. Kung hindi pa nila ayaw nila, di, wag, bahala sila. Pero always remember to take the blame. Don't give out the blame. Take the blame. Paano? Tanangin mo sarili mo, bakit hindi siya ayaw niya na sa akin? Parang, ginawa ko naman lahat. Bakit ayaw niya? So, ikaw din, as a person, if you have taken the blame, you will grow. Tama? Iisipin mo, okay, ito pala yung kulang ko nun. Ida-diagnose mo yung sarili mo. And you will be the mentor of yourself if you always take the blame. And masabi ko na, yun, talking about the transformation kanina, na tinanong ni Upline May, yun yung masasabi ko. Always take the blame for everything that's happening around you. Doon ka mag-grow. Doon ka magta-transform. Kasi kung lagi mo na lang sasabihin na, yung downline ko kasi ganito. Isa kong downline ganito. Isa kong downline ganito. So, ano mangyayari? Wala. You will not, parang hindi ka mag-grow kasi lagi mong tinuturo ibang tao. Okay? Ayan. Ang dami ba na-learn? Yes. Thumbs up? Ayan. Okay? And then, ayan. Okay, next. Anjali, paano niyo po mentor? Patayin ko lang yung air ko kasi parang malamig na siya. Paano niyo po mentor na balance ang pagiging easy, beauty queen, and love life? If you rank it, anong first? Ang first ko, easy. Yung beauty queen, hindi ko naman iniisip yan. Kasi, parang, actually, kaya ako nag-pageant. Hindi naman talaga ako beauty queen. Networker talaga ako. It's just that, mga 18 pa lang ako, nasa Palawan pa lang ako, hindi pa ako nag-network noon. Pinipili talaga ako na, Pearl, sumali ka ng pageant kasi ganito, ganyan. So ako nung time na yun, hindi ako naniniwala sa sarili ko kasi sabi ko hindi mo ako ganun kaganda. Pangalawa, sabi ko parang walang confidence talaga. And then next is, ang naisip ko noon, I always think long term. Yun ako lagi. I always think long term. If I'm gonna do pagiging beauty queen for the next 5 years, 18 ako noon for the next 5 years, I will be 20. 2 years, 2 to 3 years. After ko ilagay sa camp, bago pa ako sasali. Ganon yung mangyayari. Kasi iti-train ka, lakad mo, everything. Talagang si Katrio